Paano kumuha ng e-travel pass kung mayroon na po tayong dating account sa e-travel? So yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito mga kabayan. Kung mayroon na po kayong dating account sa e-travel, nakakuha na po kayo ng e-travel, departure man po or arrival, and then kailangan nyo po ulit kumuha kasi babalik na po kayo. Halimbawa tapos na po yung bakasyon nyo or kailangan nyo pong bumalik sa ibang bansa or kailangan nyo pong umuwi sa Pilipinas. And then kailangan nyo kumuha ulit ng e-travel. So, hindi nyo na po kailangan pang kumuha ulit ng bago. So, pwede po kayong kumuha ng e-travel. Doon po, gamit po ang inyong mga old account sa e-travel. So, yan ang ituturo ko sa tutorial na ito. So, madali lang naman po ito mga kabayan. I-follow nyo lang po itong gagawin ko at ituturo ko po sa inyo mga step na kailangan nyo pong gawin. Okay? So, ganito lang po ang gawin nyo. Siyempre, kailangan po natin pumunta sa browser ng ating mga cellphone. Ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. Open natin. And then, siyempre, pupunta tayo sa website ng e-travel. So, ito po ang exact link na kailangan nyo pong i-search. Ayan, HTTP. Ayan po, HTTP, and then /e-travel.gov.ph. Okay? So, yan po yung legit na link or website po ng e-travel. So, wag po kayong magpunta sa kung saang link po kasi marami na po ngayon ang phishing website or yung mga dangerous website. Ang iba po dyan ay may bayad. So, dito alam naman po natin libre po yan. Okay? So, yan po ang i-search natin and then okay lang natin. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng e-travel. So, dito po sa website ng e-travel, ito po para po dun sa mga wala pa pong e-travel account na bago pa lang po kayong kukuha. Dito po kayo kukuha, okay? So, syempre, ang tutorial natin ay para dun sa may mga existing account or may mga old account na po or may mga dating account na po. So, dito sa pinakababa, mapapansin nyo po dito, ayan. So, kung gusto nyo lang pong mag-update, halimbawa po, kinuha nyo po yan mga nakaraang araw, gusto nyo lang pong i-update, yan po kayo sa update existing record, okay? So, yan po kung hindi pa po matagal, hindi nyo pa nagagamit ang e-travel nyo. So, kung matagal nyo na pong ginamit yung e-travel nyo at matagal na po nakakuha kayo ng e-travel, dito po kayo pumunta sa Have a Previous Registration. Click here if you are traveling again. Ayan. Click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito, registered by reference number. So, dito po lalabas dito, same pa rin sa announcement at under 3 days po tayo kumuha or 72 hours po, okay? So, alam na po natin yan kung meron na po kayo dating e-travel. So, dito po, ang pilapan natin ang mga information na ito. So, ilalagay po natin dito mga kabayan, yung dati nating reference number. Or pwede po nating i-click yung QR code button na icon na yan, and then mapupunta po tayo sa gallery ng ating mga cellphone. So, dapat po yung QR code ng iTravel po natin, still pa rin po nakasave. Kung hindi na po na-delete nyo na po, pwede nyo pong puntahan sa inyong email. Doon po yan na-send sa inyo nung kayo po ay kumuha. So, halimbawa naman po, alam nyo naman po ang reference number, pwede nyo pong ilagay dyan yung reference number. Or, halimbawa po, meron kayong screenshot sa inyong mga cellphone, i-click nyo po yan, ayan. And then, mapupunta po kayo dito sa photos ng inyong mga cellphone. So, hanapin nyo po dito yung QR code ng inyong e-travel. So, halimbawa po yan, ayan. So, i-click lang po natin yan. And then, click natin okay or done. And then, automatic po, malalagay dyan yung reference number ng nasa QR code nyo. Okay? So, kung alam nyo naman po yung reference number na yan, i-type nyo na lang po. Hindi na kailangan pong i-scan yung QR code. So, dito po, date of birth, dapat yung date of birth po ay same po doon nung yung nasa e-travel po natin, okay? And then, dito naman po, type of traveler, yan, click natin yan. So, kung kayo po, arrival or departure, halimbawa po, pauwi kayo ng Pilipinas, ang kukuhaan nyo po dito, ang i-select nyo po ay arrival, okay? So, kung kayo naman po palabas ng Pilipinas, so, departure po yan. So, may mga i-edit lang po kayo yan, pero automatic po, pag in-enter nyo po yan, yung mga old information nyo po, malalagay lang po yan dyan, para hindi na po kayo mag-type ng mahaba. So, halimbawa po dito sa arrival, yan, i-click natin yan, pauwi ng Pilipinas. And then, new date of arrival, so, ilalagay po natin yan, i-click natin yan, yan. And then, halimbawa po ngayon ay January 11, and then, ang uwi nyo po ay January 13. So, pwede na po kayo magrehistro. Yan, 11, 12, 13 na yan. So, 3 days po, under 3 days po kayo kailangan magrehistro. So, i-click nyo po yan. And then, malalagay dyan po yan. So, transportation type, i-click nyo po ito. Yan. Siyempre, dapat kung air or sea ka po kayo. Halimbawa po aeroplano, siyempre sa air. Kung barko po, sa sea. Yan, click nyo po. Ayan. And then, pag okay na po, nilagay nyo na po yung mga information dito. Huwag nyo po kalimutan na dapat tama po. And then, i-click mo na po itong continue. And then, mapupunta na po tayo dito sa step 6 na kailangan po nating gawin or fill upan or i-edit po kung may mga i-update po tayong information sa ating e-travel.
siguro naman po alam nyo na ito mga kabayan kasi nakakuha na kayo dati. So, ipalo nyo lang po ito. Make sure lang po na lahat po ng information dito ay pilapan nyo po, okay? So, siguro po alam nyo naman po ito kasi update naman po ito para dun sa mga nakakuha na po dati. So, ipalo nyo lang po yung mga step dyan in next. And then, ang pinakahuli po nyan ay ang ating mga QR code, okay? So, ganun lang po mga kabayan ang gawin nyo kung paano po kumuha ng e-travel kung mayroon na po kayong existing account sa inyong mga e-travel, okay? So, napakadali lang naman po. Sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po, pwede ka po mag-comment sa comment section ng video na ito at sagutin po natin yan mga kabayan, sagot ng ating mga kaya. So hanggang sa muli, much love, God bless.